What's up mga kauma? To triangle. May tuturo ako sa inyo mga kauma kung paano ang shortcut sa pagkuha ng compass bearing sa ating chart plotting. Let's go! So ito yung isang mga triangle ruler na ginagamit natin sa chart plotting, no? So makikita ninyo merong compass bearings. So 0 to 90 degrees and 180 to 360 degrees. At saka meron ding mga compass directions. So yung 32 points of the compass, makikita nyo dito. Ayan, di ba? So ngayon, paano ang pagkuha ng course gamit lamang yung inyong triangle ruler na ito? Let's see. Mga kauma, meron tayo ditong existing na ruta. So meron tayong mga several waypoints. So ang direction natin as you can see, no? So yun ang direction natin, going north, going down, and going to the east. Ayan. So ngayon, wala pang specific course kung ano yung mga specific course niyan. So ating aalamin yan. Okay, gamit yung ating triangle ruler na may mga compass rose dito sa loob. Okay? And this intersection na ito ng mga lines dito sa ating ruler, ito yung ating magiging basis. So gamit yung ating horizontal grid lines, yan, mga all through lines yan. All, ibig sabihin, accurate, no? So, since na yung ating arrow is papunta sa taas, so ang ating triangle ruler dapat ay nasa taas din yung kanyang posisyon. Okay? Then, itutok natin itong no, yung dulo na ito, itutok natin doon sa intersection ng horizontal grid lines and the course line. Ayan. So, dito yung ating line. So, medyo malayo siya. So, kailangan natin yan i-align. Now, make sure guys na yung ruler natin is naka-align doon sa horizontal grid lines. Yan. So, yung reference ko dito is yung line dito sa triangle ruler na ito. So, nandito siya, so hindi natin makikita doon. Okay? So, lagyan natin ng medyo guide, no? Na guide ng isang ruler. Ayan. Ayan. Okay? So, pwede na natin mabasahin yan. So, since na ito, parang hindi natin nasusunod yung flow ng triangle, no? So tandaan natin na you are on the first quadrant, no? Kasi papunta kayo dito. So this is 0. So this is 0 to 90 degrees. Okay? So bibilangin nyo na lang. 10, 20, 30, 40. Then 45, 46, 47. So that is 47. So ibig sabihin, no, the course for this course line is 0 for 7 degrees. Okay? So this is 0 for 7 degrees. So check natin. Try natin to check this in the compass rose. Ayan, meron tayong malapit dito na compass rose. So iraran natin itong course line na ito sa compass rose. Tingnan natin na kung 47 nga ba. Okay, yan, diretsuhin natin. Ayan, di ba? So, ang nakay diyan is, ayan. Okay? So, 40, 45, 46, 47, 48. Okay? So, 47 dito, nasa 48 doon. So, meron tayong error na 1 degree. So, okay lang yon. Okay. Ang next natin na kukunin na course is yung course line nito. So, yung direction niya is papunta doon. Okay? So as you can see, nasa first quadrant siya. So, as usual, i-align natin ulit itong triangle ruler dito. Ayan, sa ating horizontal grid line. Then, itutok din doon sa intersection ng course line at saka ng horizontal grid line. So, nandito yung ating line. Yan, doon. So, bilangin ulit, this is 0, this is 10, 20. So, hindi siya umabot ng 20. Nandito lang siya sa 15, 16, 17. So, nasa 017 degrees siya. Okay, so check natin. So nasa dito na siya, 017 degrees. I-check natin sa compass rose. So habaan nyo lang, no? Kung ito yung gagamitin nyo na compass rose, habaan nyo lang para maiksi na yung iraran ninyo. Okay? Then mag-support lang kayo dito. Then
Kunting run lang yan. Yan, di ba? Okay? So, dito na. So, tingnan ninyo. Di ba? 0, 1, 7 degrees. Ang pangalawang paraan naman ay gagamitan natin ng vertical grid lines, no, or vertical lines dito. Okay. So, ang gagawin muna natin, susukatin natin yung course line na yan, no? Then hanap kayo ng vertical line, dalhin nyo doon. Then itutok nyo itong point na ito, yung point na ito, itutok nyo doon sa my vertical line, no? Sa intersection nila. Yan. Tapos, basahin natin sa baba, no? Yung course. So ngayon guys, makukuha natin yung sakto talaga na course. So kita ninyo dito sa baba. Ayan, no? So this is 10, okay? 15, 16, 17. Kasi ito yung vertical line yung nakikita ninyo. Okay? So 17, tama, di ba? 0, 17 degrees. Okay, kung tandaan ninyo, kung horizontal line ang babasihan ninyo, magka-count lang kayo kung saang quadrant yan. No? 0 to 90, 90 to 180, 180 to 70, to 70 to 60. Okay? So mag-count lang kayo nun. Pero kung vertical line ang gagamitin ninyo, actually ang pinapakita niya is true talaga. Yung totoo talaga na course niya. Okay? Kung pinakita natin sa kanina. Yun lang tandaan ninyo. Okay? Kung ang line is, yung course line na gagamitin ninyo is nasa, dito yung first half, na kung titinan ninyo yung ating compass, no? This is the first half, this is the second half. Okay? Kung nasa first half siya, no, actually nasa first quadrant siya, so dito na side mo ilalagay ang ruler. Pero kung nasa second half siya or nasa third quadrant o fourth quadrant siya, so dito mo sa na side ilagay. Yun ang pagbasa niyan. Yan. Okay? So yun lang. I hope you've learned and thank you.